Sabi mga kababayan ni NBI Director Jaime Santiago, may lista na daw sila ng mga fake news peddlers. Karamihan nito po mga DDS vloggers. Yung sabi dito sa Inquirer, NBI has list of fake news peddlers tracing financial backers. So aalamin po ng NBI kung sino yung mga nagpupundo sa kanila. So sa tingin po ng NBI, coordinated po yung ginagawa na pagpapakalat ng disinformation and fake news. Hindi ko rin maintindihan yung concern na yun ng ating Vice President. Maliban sa ito'y patuloy sa pagbabatuloy ng tila mensahe na common sa kanila na Following the photo of the First Lady which went viral over the weekend for allegedly being edited, on Sunday evening she Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Sabi mga kababayan ni NBI Director Jaime Santiago, may lista na daw sila ng mga fake news peddlers. Karamihan nito po mga DDS vloggers. 20 yung kanilang na-identify. At tutugisin nila ito mga kababayan. Pati yung kanilang mga financial backers. Tapos, malamang itong mga DDS vloggers na to, mga fake news peddlers, mamalimos ito pagdating ng araw. Siyempre, pag tinutugis ka na, hindi ka na yan makapaghanap buhay tulad ni Harry Roque. Hindi sila tatantanan mga kababayan. Tatambakan sila ng patong-patong na kaso. Cyber libel and other cases po. Pati tax evasion po. Sabi ni Jaime Santiago, naghanap kasi kayo ng sakit ng katawan. Naghanap kayo ng sariling problema. Gumawa kayo ng sariling problema ninyo tulad ni Digong at saka ni Sara Duterte. Magbagong buhay na kasi kayo. Diba? Ito ngayon, yung sabi dito sa Inquirer, NBI has list of fake news peddlers tracing financial backers. So aalamin po ng NBI kung sino yung mga nagpupundo sa kanila. 20 mga vloggers ang nasa lista na ngayon, tutugisin ng NBI. Dahil sa kanilang pagpapakalat ng fake news, the target government officials exacerbating political tension, sabi po ni Director Santiago. Sila yung nanggugulo po. Ginawang hanap buhay po yung paninira. So sa tingin po ng NBI, coordinated po yung ginagawa na pagpapakalat ng disinformation and fake news. Kaya sabi po ni Santiago, we are looking at why they are increasing in number. Why it is seemed that they have only one theme, riding on the disturbances in our political atmosphere. This should not happen, Anya. Our country is in trouble. Citizens will be confused. So may lista na Anya kami ng mga vloggers na nagpapakalat ng fake news. Kilala natin, makikita natin yan. Isa-isa mga kababayan yan na pupusasa ng NBI. Once na i-file na yung kaso at mailabas mga kababayan yung mga warrant of arrest laban sa kanila. Kasi po yung NBI magre-request po ng tulong ng Interpol. Siguradong tutulungan tayo ng Interpol kasi tinulungan din natin. Nakipag-cooperate tayo sa pagsuko kay Digong sa Interpol na ngayon po nakakulong na sa Dahig. So sabi po ni Santiago, we are looking into whether they have someone leading them. Yung investigation niya namin would extend beyond identifying individual spreaders, focusing on uncovering potential financial backers. We are looking at all angles. For example, they could be inciting to sedition, which is a crime in the US and here. Patama po doon sa nakabase sa Amerika na fake news peddler, pumunta pang Dahig, nagyayabang pa doon, sumama sa rally. Masyado yung maangas mga kababayan na ang source niya yung puting ahas. Imagine that mga kababayan. We are also looking into tax evasion. He added, citing Al Capone case as an example of pursuing criminals through financial irregularities. Ngayon, on question of suppressing freedom of speech, sabi po ni Santiago, okay lang yan na freedom of speech,
freedom of expression. Pero pagka lumampas na sa hangganan, nakakakommit na sila ng inciting to sedition, libel. Kailangang sawatain natin yan. Tama mga kababayan, talagang hindi lang sumubra. Sobra-sobra na pang-abuso sa freedom of expression ang ginagawa nila. And worse, may model kasi sila mga kababayan ang tinitingala nila, yung kanilang leader, yung pattern ng pananalita. Yun ang ginagaya nila. Pati military po at police, araw-araw ginagatungan na mag-alsa, kumampi sa kanila. Nag-react na nga po, mga kababayan, direktang banat na sa leader, si Senator Chis Escudero, Senate President. O ito yung sa press con ni Escudero po kahapon. Pakinggan natin. Hindi ko rin maintindihan yung concern na yun ng ating Vice President. Maliban sa ito'y patuloy sa pagbabatuloy ng tila mensahe na common sa kanila na umaapila palagi sa sandatahang lakas sa anumang level, anumang issue, anumang kaganapan. Dahil hindi ko rin maunawaan kung ano yung apela niyang sinasabi kaugnay nun na yung Presidential Security Command daw ay under ng AFP. Pero anong gusto niyang palabasin? Magbabangayan ang sundalo at ang pulis? Klaro, law enforcement operation yon na nag-assist lamang ang AFP. At hindi pwedeng palaga naman o lumaban ang AFP sa kapulisan kaugnay sa law enforcement operation. Bakit ba natin pilit na pinag-aaway yung dalawa? Ulitin ko, marahil bahagi lamang ito sa constant na apila ng kanilang panig kaugnay sa Armed Forces of the Philippines. Nakampihan marahil sila o magkaroon ng posisyon o paninindigan sa ilan sa mga issue na involved sila. Gustong gatungan po yung armed forces at saka PNP. Well, ulitin ko, ang tila pilit nilang dinadamay ang sandatahang lakas sa iba't ibang issue na hindi naman dapat talaga at wala namang issue. Dahil facility man yan ng police, facility man yan ng sundalo, facility man yan ng executive branch o ng kongreso, ang law enforcement operation ay law enforcement operation pa rin. Hindi dapat mangampi ang AFP kanino man. Dapat tumayo sila sa likod ng chain of command at ng saligang batas sa ilalim ng commander-in-chief natin. At hindi para sa kanilang maglaro ng politika at pumabor sa isang kulay o kabilang kulay man. At sana tigilan na rin yan ng magkabilang panig kaugnay sa panunuyo sa ating sandatahang lakas dahil hindi natin gusto na sila'y manghimasok kada na lamang may hindi pagkakaunawan ang mga politiko sa ating bansa. Hindi nila trabahong maging referee sa anumang issue political sa ating bansa. Kailangan kasi, Senator Chis Escudero, simulan na ninyo yung impeachment trial. May petisyon na sa Congress yung mga lead prosecutors na dapat masimula na ito para mawala na yung impluensya ng mga Duterte sa ating armed forces, pati sa PNP. Ginagamit nila sa politika, malinaw, by your own admission. At ito yung sinusundan din ng kanyang mga followers. Ginagatungan yung armed forces. Inuudyukan mga kababayan sa pamamagitan ng pagpapakalat ng mga fake news. Inimbento ng mga kwento. Sabi nga kanina sa press con, mga kababayan ni Yusek Clear Castro, simulaan niya ng humiwalay sa administrasyon si Sara, tumindihan niya yung fake news, laban sa First Family, laban sa gobyerno, laban sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, damay pati si First Lady. Pakinggan natin mga kababayan. Ito po. Following the photo of the First Lady which went viral over the weekend for allegedly being edited, on Sunday evening, she posted a new family photo like she usually does. And now netizens are pointing out naman po that it's President Marcos who is allegedly now edited in the photo. What is Malacanang's take on this since the photo po was posted on the First Lady's Facebook page? Nakakatawa po. Una, sino po ba nagsabing edited? Di po ba kung sila yung nagsasabing edited, i-prove nila na edited? Nandun po ba sila sa okasyon? Kasama po ba sila doon? Noong mga araw na yun ay nandun pa sila sa nasabing venue? Kung sino nagsasabi na lahat ay edited, sila po magpakita ng ebidensya. Follow up lang po, Yusek. Is there any reports po
na nakakarating sa inyo or kay President Marcos na they are being now targeted for fake news? Parang it's moving up na po in the family, to the family. Sino po ang target? The first family po, any members like President Marcos and the First Lady. Ang tinatarget ng fake news? May nakakarating na po ba sa inyo na they are being targeted? I mean, Ever since, tinatarget na sila ng fake news. Hindi ito bago. Simula nang hindi naging maayos ang pagtingin ni VP Sara sa pamilya Marcos, nag-start na po ang fake news. thank you po, Yusek. Wala kay Ivan Maylina, GMA. Yusek, is that an allegation that the fake news or whatever propaganda against the First Family is being carried out by supporters of VP Sara? Kasi nabanggit nyo, since hindi na sila naging okay, saka po nagsimula yung pagtatarget sa First Family ng ganito mga negatibong posts. There is this study made by Mr. Balbedina, a journalist. He made this study that there is this country with the network that really propagate negative news or info or misinformation specifically against the president and favoring the vice president. That's it. And what do we make of that statement of yours, Yusek? Are we directly accusing the vice president or the Duterte family as being behind? I am not accusing Propaganda. anybody. But a lot of people are propagating misinformation against the president and the country. Yusek, nakakausap niyo ho ba ang Pangulo tungkol sa, or does he even read social media posts tungkol po sa current state of affairs right now as we speak, sa kayong pong current political situation natin? May mga pagkakataon na... What are his thoughts on it? niya. Fake news ang iba. Ganon. Fake news. Kaya po tayo nandito para labanan yung mga fake news. Yan din po yung naging una nating naging trabaho. Kalabanin ang fake news. But does he view this with concern, with sadness perhaps? Ano ho ang pakiramdam ng Pangulo sa estado ng social media sa ngayon? In a way, he is slightly affected. So that's why they asked the PCO to do its job to counter fake news. Not only for himself, but for the country. Thank Sunod you. na tanong mula po kay Christian Yus. O ngayon, naitanong na rin sa Palasyo Malacanang, Palace press briefer, yung nabalita na bomb threat sa Office of the Vice President. Pakinggan natin yung reaksyon ni Jose Claire Castro. Tanggapan po ng Office of the Vice President. Meron po bang rason o dahilan ang publiko para mabahala po sa mga ganitong klaseng report? Kasi marami po nag-uugnay nito sa pag-aresto pa rin kay dating Pangulong Duterte. Ito po tayo ulit. Sana naman po ito nakuha na pagbibintang bomb threat sa office ng OVP, ng Vice President. Ano pong sinagawa nila? Kuya naman po ay nanggaling sa kanila. Ano po ang nangyari? Ipakita po nila yung detalye. Yun lamang po. Kasi maraming pwedeng gumawa ng kwento, maraming magsabi may bomb threats, pero wala naman. One follow-up lang, ma'am. Dahil din po papalapit na yung birthday ng dating Pangulo sa Biyernes, meron po bang directive ang Pangulo o ang Palasyo sa mas maigting po na seguridad, anticipating po na baka may mga activities na ikakasa sa Biyernes ang mga supporters po ng Duterte family? Sa ngayon, wala pa po ako personally na nauulinigan dahil nga nagkaroon kami ng sectoral meeting. Hindi po yan napag-usapan. Wala pa po tayong nadidinig na anumang kautosan patungkol dito. Sunod na tanong mula kay Jean Mangaluz. Good afternoon.
While we're in the topic of the Duterte family, the Senate President Francis Escudero recently noted that they have a pattern of appealing directly to the AFP. How does the palace react to this? Tama naman po. The military, the public servant should be apolitical. They should not be dragged over these personal issues, especially of the Dutertes. Tama po, si SP Cheese Escudero. Hindi po natin dapat kalampagin, laging tawagin ang militar, ang mga kapulisan, para lamang pagbigyan ang kahilingan ng isang partikular na tao o isang partikular na pamilya. Ang militar po, ang kasandaluhan, ang kapulisan po natin ay para sa bayan, hindi para po sa pamilya Duterte Ito lamang. naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.